President, diretsahan na pong tanong, totoo bang may posibilidad ngang bumalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson? Yes, magkausap kami just a couple of days ago at before that, nag-uusapan na rin namin yan sapagkat nararamdaman ko rin na meron siya mga unfinished business doon. At yung clamor ng ibang mga kasamahan namin, yung clamor din ng mga publiko na naririnig ko, tinanong ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, apparently nakakarating sa kanya. So at this point, I think it's a yes. And definitely, magkakaroon kami ng pagpupulong ng Blue Ribbon Committee. Yung meeting lang muna and then we will be discussing that further. But I was hoping that we could do it this Monday. Pero kung kulang ang membership namin, we'll move it to another day. Yes, I think it's very positive at this point. Positive meaning yes. Yung yes po ba ay sigurado nang tatanggapin niya at babalik? 99%. Ano po ang naging 99%? So yes na po yon, SP. Ano po yes na yun, yes na yun. Opo, ano po ang naging dahilan ng paglambot din or pag-reconsider? Kasi nung una, nung nagbitiw, talagang ang lumalabas po kasi sa balita, di ba, SP, talagang nasaktan si Senator Lacson doon din sa sentimiento or sa pakiramdam ng mga kapwa niya senador. So kung wala ng kumpiyansa sa kanya, mabuti pang magbitiw. Pero ano po ang nakapagpalambot, nakapagpa-reconsider muli kay Senator Lacson para bumalik sa Blue Ribbon Committee? Palagay ko, yung analysis niya nung mga naging hearing. Siyempre, you look back. Tinignan niya siguro kung ano yung mga nangyari ng mga hearing at kung ano pa yung dapat puntahan. Sapagkat yung, ang strategy naman niya talaga was he was being led by the evidence at saka ng mga testigo. So, ang tingin ko, nung ina-analyze niya at naririnig niya yung sinasabi ng mga kasama namin at sinasabi ng mga publiko, na-reconsider niya na kailangan ituloy. Marami pang hindi nauungkat. At kung ito'y makakatulong, ang tingin niya siguro, mas makakatulong ito sa ICI at doon sa Ombudsman and the Department of Justice. So kung gano'n, at nung nag-uusap nga kami, parang gano'n din naman yung pananaw ko nung naririnig ko nag-uusap kami tungkol dyan . Parang nakukulangan siya sa mga takbo ng investigasyon. So yun ang isa sa mga dahilan siguro. At marahil ano na rin, talagang panahon na para yung aming ginagawang batas naman, yung Independent People's Commission, para mas mapalakas pa rin yung ICI at malaki maitutulong ng Blue Ribbon Committee, lalo na kung ipagpatuloy ni Senator Lacson yung pagiging chairman nito. Sapagkat yung aming acting chairman ngayon, si Senator Vice Chairman kasi yun si Senator Erwin Tulfo, ay natutuwa naman. Nung magkausap kami, nasa abroad siya, natutuwa siya, nag-consider na si Senator Lacson uli na bumalik. Pero in-offer po ito sa ibang mga kapwa niyo, Senador. Wala ho ba talagang tumanggap? Lahat may half-hearted . Yun ang problema . Parang medyo busy ro sa ibang ayaw nilang mapabayaan yung mga current committees nila . Pero yung mga kapwa po nyo kasama sa majority na sinasabi, like Senator J.V. Ejercito, though sa isang panayam may sinabi niya na paabot niya na yung kanyang sentimiento kay Senator Ping at naging nalinawagan na yata sila sa isa't isa. Wala na hubang ganoon sa majority na parang hindi masaya o nalinis na o na-plancha na SP yung mga sinasabi nilang hindi nila gusto kung paano tumatakbo yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala na kasi palagi ko yung pagkaka-explain ako
doon sa sinabi, yung na-quote kay Senator Lacson sa radyo. Mhm. Yung pagkaka-explica ko, palagi ko, mas naging malinaw sa kanila eh. Kasi hindi naman kasi pareho yung sinasabi nila pagka nabanggit ang insertion. Ano? Ang Mhm. insertion kasi, kapag ito'y nilagay mo na tapos na ang second reading, tapos na naka-third reading, pagkatapos ay excuse me, ay pagdating ng BICAM, may siningit ka. Eh talagang insertion ang tawag doon. Mhm. Ngayon, ang problema kasi, pag mayroong mga amendment sa floor, Opo. natatawag din kuminsan insertion ng iba yun eh. Hmm. Pero karamihan kasi rin sa mga kasama namin ay mayroong mga individual amendments at mayroong institutional amendments. So hindi nakatakataka na masabi na lahat ng mga senador o halos lahat ng mga senador ay may amendment or some people call it insertions. Ano, ganun ang pagkaka-explica ko sa kanila, pagkaka-explica ko eh. So Mhm. I think that was it became water under the bridge after that Mhm. sapagkat naging maayos naman yung usapin namin. At ito na yung mga plano namin gawin para dito sa budget ng 2026. Kailangan malinaw ang mga amendments, sino nag-a-amend at ikangay gagawin namin ito lahat sa second reading. Hindi pa Mhm. pwedeng isisingit natin. Ngayon, baguhin ko na yung sinasabi ko, baka may magduda pa eh. Ako, tingin ko si Senator Lacson, 100%, Hmm. 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Okay, 100%. Pero sinabi po ni Senator Lacson, 'di ba, na dapat maging handa raw ho kayo dito sa consequences at ang sagot nyo naman, fear is a word I have already disregarded a long time ago. Yun po yung quote sa inyo. So, may mga pagbabanta ba na baka nga mawala ang suporta ng ilang miyembro ng majority kung babalik nyo siya sa pagiging chair po ng Senate Blue Ribbon Committee, pero base po sa inyong 100%, mukhang wala na pong ganun dapat na usapin. Eh, ano eh, tingin ko kasi naka-backup dito yung karamihan ng mga kasama namin sa Mhm. Senado at naka-backup din sa amin ng publiko eh. So, Mhm. ako naman, sinasabi ko, ako matagal ng takot eh. Kaya yung takot matagal ko nang binaliwala yan. Isa po, yung mga ganyan. Basta ako, kahit anong pwesto ibigay sa akin sa Senado, magtatrabaho ako. Whether maging Blue Ribbon Chairman si Senator Lacson o ako hindi na Senate President, eh pareho rin ang gagawin naming trabaho. Makakaasa po sila. Kailan po inaasahan ang pagbabalik o muling pag-upo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson? We'll probably do it in a caucus, but by November 10, we can make it official.